Hello po. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Melay. Taga Bulacan po ako. Napunta lang po ako sa Nueva Ecija nang mga ilangan ng ate ko nang makakasama sa bahay nila. Sumampa na kasi ulit sa barko ang asawa niyang seaman at isa pa, kapapanganak pa lang ng ate ko sa pangalawa niyang anak. Mga taong 2019 noon nang may mangyaring kakaiba sa apartment nila Ate Mayet. Natatandaan ko pa na wala pa akong trabaho ng mga panahong iyon dahil kakagraduate ko pa lang ng college. Pinakiusapan ako ng ate ko na samahan muna sila sa bahay habang bakasyon pa at bibigyan niya na lang ako para makaipon din. Bago ako dumating sa apartment nila Ate Mayet, ang kasama nila sa bahay at nag-aalaga sa panganay nila ay ang nanay ng asawa niya. Nagkasakit daw yun at di nagtagal ay namatay din sa bahay nila sa Pangasinan. Ang apartment nila ate ay 2 palapag. 2 ang kwarto sa taas. Ang isa ay malaki at para iyon sa kanilang mag-anak. At ang isa ay maliit na kwarto lang na tutulugan ko. Doon din ang kwarto ng nanay ng bayaw ko nung siya pa ang kasama nila ate sa bahay. Maayos naman ang mga naging unang buwan ko sa apartment. Ang binibigay ni ate na allowance ay iniipon ko. Madalas kong alagaan ang pamangkin kong si Angelo. Mga 2 taon lang si Angelo noon at hindi pa masyadong nakakapagsalita. Pero naiintindihan ko naman ang sinasabi niya. Palagi niyang bukang bibig ang lola niya na nanay ng bayaw ko. Siguro nga kasi yun ang nag-alaga sa kanya simula sanggol pa lang siya. Nagkasakit daw iyon sa baga kaya pinauwi muna nila ate sa Pangasinan para makapagpahinga. Kaya lang ay binawian na din ng buhay kaya hindi na makabalik dito sa apartment nila ate. Isang hapon noon, nanonood kami ng TV ng pamangkin ko sa salas habang ang ate ko naman ay natutulog sa kwarto pati na ang baby niya. Aminin ko noong araw na yun ay masyado akong nakatutok sa paborito kong pinapanood tuwing hapon at hindi ko na napapansin ang ginagawa ng pamangkin ko. Nagulat na lang ako nang mawala siya sa tabi ko kaya tinawag ko siya pero walang sumasagot. Kaya lumabas ako sa may gate pero wala rin siya doon. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagtawa ng pamangkin ko sa may kusina. Kaya pumunta agad ako doon para kunin siya. Nakita ko si Angelo na may inaabutan ng hawak niyang bote ng dede at tumatawa. Nang tinawag ko siya ay napalingon naman siya sa akin. Pero nung kukunin ko na siya ay bigla siyang umiyak at may itinuturo. Nagtaka ako sa naging kilos ng pamangkin ko. Kaya binuhat ko agad siya at pinagtimpla na lang ng gatas hanggang sa nakatulog siya. Nung unang pagkakataon ay binaliwala ko lang ang naging reaksyon ng pamangkin ko. Dahil siguro bata pa kaya ganon na lang siya. Nang sumunod na araw naman ay nasa kwarto kami ni Angelo at naglalaro siya ng bola. Gumulong ang bola at sinundan ni Angelo yon. Tinitignan ko lang ang pamangkin ko hanggang sa makuha na niya ang bola. Pag-angat ng ulo ni Angelo ay may tinignan siya sa kaliwa niya at nginitian sabay sabing "Lola" at tumakbo sa kwarto nila ate. Tinawag ko pa si Angelo pero hindi na niya ako nilingon. Kaya nagpatuloy na ako sa pagsiselfon habang nakahiga. Maya-maya lang ay narinig kong tumatawa ang pamangkin ko
pero hindi ko narinig na nilalaro siya ni Ate Mayet. Kaya tumayo ako at sisilipin ko kung ano ang ginagawa ng pamangkin ko. Pagsilip ko sa kwarto ay nilalaro ni Angelo ang bola niya at tumatawa ng mag-isa at wala pala sila ate doon sa kwarto. Kaya kinuha ko si Angelo at bumaba na lang kami. Nang makita ko si ate sa may garden ay sinabi ko iyon sa kanya. Sabi ni ate ay hayaan na lang daw si Angelo sa mga ginagawa niya. Simula pala nang mamatay ang biyanan niya ay ganun na ang kinikilos ni Angelo palagi. Naisip din daw nila na baka ang biyanan niya ang naglalaro sa pamangkin ko kasi alaga niya daw ito simula baby pa. Wala naman daw masamang ginagawa sa bata kaya wag na lang daw namin pansinin kung ano ang mga nakikita ng pamangkin ko. Magandang araw po. Donalyn nga po pala ang pangalan ko. Nursing student. May gusto po sana akong i-share sa inyo at sa mga tagapakinig. Nangyari po ito nung mawala ang panganay kong kapatid na si Ate Erica. Ang sabi ni Mama, mula nang ipinanganak si Ate Erica ay may butas na ang puso niya kaya bawal siyang mapagod. Sumobra ang saya at ang lungkot pati ang pagsigaw dahil malaki ang epekto nito sa puso niya. Hindi raw siya agad napaoperahan dahil wala daw pera sila mama nung pinanganak si ate. Dalawa lang kaming magkapatid at dahil bunso ako ay normal na sa amin ni ate ang pagtatalo sa maliit na bagay. Pero ang madalas namin pinagtatalunan ng ate ko ay kung sino ang maghuhugas ng mga pinggan, lalo na kung marami ang hugasan namin. Pero alam ko naman ang limitasyon ko sa pakikipagtalo sa ate ko. Baka kasi ano pang mangyari sa kanya, kaya ako na mismo ang tumitigil. Nasa 4th year high school na noon si ate at ako naman ay grade 6. 5 taon ang agwat ng edad namin. Matalino si ate, kaya sa kanya ako nagpapaturo ng mga assignment ko sa school. Gusto ko din kasi sundan ang yapak niya sa pagiging valedictorian sa school. Marami akong oras na nasayang kasama ang ate ko na sana naging masaya lang kami at hindi nag-aaway. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa. Limitado din kasi ang mga pwedeng gawin ni Ate Erica dahil sa sakit niya sa puso. Ganon pa man, hindi pa rin namin mapipigilan ang pagkamatay ng ate ko. Natatandaan ko pa noon pagka-uwi ko galing school. Sinabi sa akin ng kapitbahay namin na sinugod daw ang ate ko sa hospital dahil inatake sa puso. Kaya ibinaba ko na lang noon ang bag ko at nagmadali akong pumunta sa hospital. Medyo malapit lang din sa amin. Isang sakay lang ay nandoon na. Naabutan ko noon si Mama na umiiyak at nakaupo sa isang sulok habang pinapakalma ni Papa. Inatake daw sa puso ang ate ko at hindi na nagising. Dinala daw nila sa hospital pero hindi na umabot. Hindi agad pumasok sa isip ko na wala na si Ate Erica ng mga oras na iyon. Simula nang mawala si ate ay nagbago ang lahat sa bahay. Wala na yung palagi kong kaaway at kakampi sa tuwing papagalitan ako ni Mama at kaaway sa tuwing maghuhugas na ng pinggan. Makalipas ang 1 buwan nun ay may mga bagay din akong napansin nung mawala na si ate. Katulad na lang na minsan nakita kong nakabukas ang kwarto ni Ate Erica
Pero hindi pa naman daw binuksan ni Mama yon pagkatapos ng libing ni ate. Dahil hindi pa niya kaya na makita ulit ang mga gamit ng ate ko. May isang gabi pa nun na parang naririnig ko na kumakalabog ang mga pinggan sa may lababo kahit 10 oras na ng gabi. Kapag lumalabas naman ako para silipin ay maayos naman na nasa lagayan lahat at wala namang tao dahil nakapatay ang ilaw sa kusina. Pero isang beses noon na walang pasok sa school at sina Mama ay nasa bayan. Nasa sala ako at gumagawa ng assignment habang nakikinig sa radyo ay may narinig akong sumitsit. Hindi ko na lang pinansin dahil baka guni-guni ko lang. Maya-maya pa ay naulit at mas malakas kaya pinatay ko muna ang radyo at lumabas ako para tignan pero wala namang tao doon. Kaya bumalik na lang ako sa loob ng bahay. Habang nagsusulat ako ay nakarinig naman ako ng parang may naguhugas ng pinggan sa kusina. Nung oras na yon ay kinabahan na ako dahil ako lang mag-isa ang nasa bahay. Pero sinubukan ko pa ring tingnan kung anong meron sa kusina. Gumapang ang kilabot sa katawan ko nang makita ko ang bulto ng katawan ng isang babae na nakatalikod. Alam kong si ate yon. Hindi ko na inantay na lumingon siya at tumakbo na ako palabas ng bahay. Inantay ko na lang sina Mama sa may tindahan hanggang sa makauwi sila at kinuwento ko iyon kay Mama. Ang sabi niya, baka hindi pa kasi matanggap ni Ate Erica na maaga siyang nawala sa amin. Kaya ginagawa pa rin niya ang ibang bagay na nakasanayan niyang gawin nung nabubuhay pa siya. Kamusta po? Ako po si Myra, isang graduating college student. Dito po kami nakatira sa Batangas at ako na lang ang kasama ng mga magulang ko sa bahay dahil ang kuya ko ay may sarili ng pamilya at si Ate Vivian naman ay matagal nang nawala sa amin. Nangyari po ang ikukwento ko, mga ilang taon na din ang nakalipas. Graduate na ng college ang kuya ko noon at nagtatrabaho na siya sa Maynila kaya bihira na siyang umuwi dito. At ang ate ko ng panahong iyon ay nasa college na. Hilig din niya ang magpiano kaya may sarili siyang piano sa bahay na binili nila Mama. Mahilig din kasi ang ate ko sa pagkanta habang sinasabayan niya ng pagpipiano. Sumasali din siya sa mga singing contest sa ibang bayan, dala ang piano niya. At ako naman ay nasa grade 6 pa lang noon. Nabibili naman namin ang mga gusto naming bilhin noon dahil parehong may maayos na trabaho ang mga magulang namin. Close kami ng ate ko. Kaming dalawa kasi ang naiiwan pag pumapasok sa trabaho ang mga magulang namin. Si Ate Vivian din ang pumupunta sa school kapag may mga event dahil hindi pwede sila Mama. Kapag nananalo si ate sa contest ay binibigyan niya rin ako ng pera. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakauwi sa bahay si Ate Vivian. Mga bandang 10:00 na ng gabi noon ay wala pa siya. Naunahan pa siya nila Mama sa pag-uwi. Samantalang hanggang 5:00 lang ang klase nila. Kaya nag-alala na din ang Mama ko. Hindi din makontak ang cellphone ni ate. Lahat na din ng mga kaibigan ng ate ko ay natawagan namin. Buong gabi kaming naghanap kay Ate Vivian. Pero umuwi kaming hindi pa rin siya kasama. Hanggang kinabukasan nun ay may pumuntang pulis sa bahay. Si Papa ang lumabas nun kasi
si mama ay umiiyak na dahil sa pag-aalala sa ate ko. Parang gumuho ang mundo namin nang malaman sa mga pulis na may natagpo ang patay na babae sa bakanteng lote sa likod ng university. At pinakita nila ang ID at kumpirmado nga na si Ate Vivian yun. Pinagsamantalan po siya at pinatay. Agad naman kaming pumunta sa hospital para puntahan si Ate Vivian. Pagkakita ni mama kay ate sa morgue ay niyakap niya at halos maglupasay si mama sa sahig. Ako naman ay nasa isang sulok lang nun at nakatulala dahil hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari kay ate yun. Nag-imbestiga na ang mga pulis sa nangyari sa ate ko at nahuli rin naman ang gumawa nun sa kanya. Binurol nun si Ate Vivian sa bahay ng 5 araw at pagkatapos ng libing niya ay nagparamdam agad si ate ko. Nasa kwarto ko noon nang maamoy ko ang paborito niyang pabango. Pagsilip ko sa pintuan ay sarado naman ang kwarto ng ate ko. Pero halos madikit na sa ilong ko ang amoy sa sobrang lakas. Ang kwarto pala ni ate ay nilak na ni papa. Alam ko na nasa paligid lang si ate nun, kaya ganun na lang kalakas ang amoy ng pabango niya. Isang gabi naman, kaming dalawa lang ni kuya sa bahay dahil nasa trabaho pa sila mama. Naisipan kong bumaba para magtimpla ng gatas. Ganun kasi ang ginagawa ko bago matulog. Pinuntahan ko din si kuya sa kwarto niya pero tulog na siya. Nang nasa hagdan na ako ay may narinig ako na tumutunog sa baba. Akala ko ay dumating na si na mama. Bukod kasi kay ate ay si papa lang ang marunong tumugtog sa amin. Pero nang bumaba ako para tingnan ay si Ate Vivian ang nakita ko. At ang tinutugtog niya ay ang paborito niyang gamitin palagi kapag sumasali siya sa contest. Hindi ako umalis sa pagkakatayo ko kahit nanginginig na din ako sa takot. Nakita ko din na may tumutulong luha sa kaliwang pisngi ng ate ko. Nanikip ang dibdib ko dahil sa nakita at napaiyak na rin ako. Nang pinunasan ko na ang luha ko ng mga kamay ko ay napapikit ako at pagdilat ko ay wala na si Ate Vivian at tumigil na rin ang tunog ng piano. Marahil ay hindi pa rin matanggap ng ate ko ang biglaan niyang pagkamatay kaya ipinaparamdam niya sa amin ang presensya niya gamit ang paborito niyang instrument, ang piano. Magandang gabi po. Ako po si Christine. May kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Mga 7 taon na rin ang nakalipas nung mangyari yon. Nasa 15 anyos ako at may ate ako noon na si Carol at ang bunso naming lalaki na si Carlo. Si Ate Carol ay graduating na ng college ng panahon na yon. Matalino at masipag mag-aral ang Ate Carol kaya siya ang inaasahan nila mama para sa pamilya. Kaya lang, pagdating sa pag-ibig ay naging mahina ang ate ko. Nakipagtanan kasi siya sa boyfriend niya. Sobrang nagalit at nasaktan nun si na mama dahil ang gusto nila ay makatapos ng college si ate at makapagtrabaho ng maayos para din sa sarili niya bago sana siya mag-asawa. Kaso, nakipagtanan siya at sumama dun sa lalaki. May kaya naman yung lalaki at nasa abroad ang mga magulang. Kaya naman sila lang ni ate ang magkasama sa bahay. Makalipas lang ang ilang buwan ay nagkaayos din sina ate at mama. Wala na rin daw silang magagawa dahil nangyari na.
medyo matagal din bago nakadalaw si Ate Carol sa bahay dahil hindi agad sila nagkasundo ni Mama. Pagdating ni Ate Carol sa bahay ay may napansin agad ako sa kanya. Parang iba ang kilos niya at parang may gusto siyang sabihin kay Mama habang magkausap sila. At kahit nasa loob na ng bahay si ate ay nakajakit pa siya ng cardigans. Nagtaka ako kasi hindi naman mahilig magjacket si Ate Carol. Lalo pa hindi naman malamig ang panahon. Hindi ko alam kung napansin din ni Mama yon, kaya binaliwala ko na lang yon. Nang sumunod na pagbisita ni Ate Carol ay nakakardigans ulit siya at tinanong ko na siya sa pagkakataong iyon. Ang sabi niya ay mahangin daw kasi kapag lumalabas siya ng bahay. Tinanong din siya ni Mama kung bakit siya namumutla at parang pumapayat. Ang sabi lang ni ate ay hindi daw kasi siya masyadong lumalabas kaya maputla siya. Bago umuwi si Ate Carol ay niyakap niya muna si Mama at Papa at hinalikan naman niya ako sa ulo. Mga bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Ang sabi ni Mama ay kami naman ang pupunta kina ate sa susunod na linggo. Pagkatapos ko gumawa ng assignment ay inantok na ako kaya umakyat na ako sa kwarto para matulog. Nag-aagaw tulog pa lang ako noon nang may marinig akong mahinang boses na ang sabi ay tulong. Bigla kong dinilat ang mata ko noon dahil boses ni ate ang narinig ko. Ang sabi ko pa, bakit 10 oras na ng gabi ay bumalik pa si ate samantalang kakauwi niya lang ng hapon. Bumaba agad ako para itanong yon kay Mama pero hindi naman daw dumating si ate ulit. Ang dapat pagbisita namin kay ate sa 1 linggo ay naudlot na dahil kinabukasan ay may nagpunta sa bahay namin na mga pulis. Nakita daw ng kapitbahay nila si Ate Carol na wala ng buhay sa loob ng kwarto nila. Puro pasa at sugat at pinukpok daw ng matigas na bagay ang ulo dahil naiwan pa sa loob ng kwarto ang pinagpalo sa ate ko. At ang gumawa daw kay ate nun ay ang lalaking kinakasama niya. Narinig daw kasi ng kapitbahay na nag-aaway ang ate ko at ang kinakasama niya dahil may ibang babae yung lalaki. Dahil sa nalaman naming iyon ay nahimatay si Mama. Hindi niya kinaya ang nangyari kay Ate Carol. Nang kumalma na si Mama ay nagpunta kami sa morgue kung saan nandun si Ate Carol. Nakita ni Mama ang mga pasa ni ate sa katawan. Sobra kaming naawa sa ate ko. Kung sana maaga kong nasabi kina Mama ang napansin ko kay ate, ay sana naagapan ang ganong nangyari sa kanya. Ilang beses nasuntok ni Papa yung lalaki nung magkaharap sila habang iniimbestigahan. Sinisisi ko din ang sarili ko sa pagkawala niya dahil kung sinabi ko agad yun kay Mama ay baka buhay pa ngayon si Ate Carol. Kamusta po kayo? Ako po si Rowena, OFW dito sa Taiwan. Matagal ko na pong gustong ipadala sa inyo ang naging karanasan ng pamilya ko. Maaga kasing nawala sa amin ang ate ko dahil sa kakaibang pamamaraan. Nasa 26 anyos pa lang si ate noon nang mawala siya sa amin at hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matanggap ang kamatayan niya. Maagang nakapag-asawa ang ate ko at yun ang unang boyfriend niya na siya ring napangasawa niya. May itsura po ang napangasawa ni Ate Rina. Maganda din naman po si ate at
medyo chubby. Unang pagpunta pa lang ng lalaki sa bahay ay may pakiramdam na ako na babaero yun. Iba rin kasi ang karisma. Pihikan ang ate ko. Maraming matinong manliligaw ang umiyak sa kanya. Pero sa siraulo at walang kwentang tao lang pala siya mapupunta. 2 taon din nagsama ang ate ko at asawa niya. Nagkaroon ng anak sila Ate Rina at ang asawa niya. At hindi na nasundan pa. Ang trabaho ng asawa ni ate nun ay isang security guard sa isang apartel. At ang ate ko naman ay nagtatahi ng mga basahan at saka ay binibenta habang nag-aalaga sa anak niya. Unang beses na nahuli ni Ate Rina ang asawa niya na may babae. Pero pinatawad niya yon dahil kasal daw sila at may anak. Nangako naman daw kasi na hindi na uulit. Kaya nung nagpaalam na lilipat siya ng lugar ng trabaho at magstay in sa barracks dahil mahal ang pamasahe kapag nag-uwian siya, ay pumayag naman si Ate Rina. Magpapadala naman daw ng pera para sa kanilang mag-ina at uuwi tuwing 2 linggo. Pero hindi yun tinupad ng asawa ni Ate Rina. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit kami sa asawa ni ate. At siya rin ang pinaniwalaan naming dahilan kung bakit namatay si Ate Rina sa kulam. Ang nangyari pala noon ay nagkaroon ulit ng ibang babae ang asawa ng ate ko at nabuntis niya. Mas bata sa asawa ni Ate Rina yung babae. Tagakapis daw ang babae at matapang daw. Kailangan daw panagutan ng asawa ni ate ang pinagbubuntis niya. Kung hindi, may mangyayaring masama daw sa kanya kung tatakbuhan lang siya. Kaya natakot ang siraulo na yon at pinanagutan niya ang babae. Pero hindi naman daw nagpatalo si ate dahil kinausap niya ang babae sa pinagtatrabahuan nitong kantin. Sinabi niyang may asawa at anak ang kinakalantari niya. Pumayag naman daw ang babae, sabi ni mama. Pero masama ang tingin nito sa kanila at bumulong na parang nag-uorasyon daw para maitanim na ang kulam sa ate ko. Ilang araw daw pagkatapos nilang mag-usap ng babae ay nakaramdam na ng kakaiba ang ate ko. Parang laging mainit ang pakiramdam niya kahit bagong ligo lang siya at ang buong katawan niya ay parang tinutusok ng karayom. Kaya dinala nila mama si ate sa hospital. Nag-negative sa lahat ng sakit kaya nagpa-albularyo na sila. Ang sabi ng albularyo, kung kinukulam daw ang ate ay dapat hindi siya dinala sa doktor dahil mas tumitindi pa ang kulam pag ganun. Doon na kami tumira ni mama sa bahay ni ate para mabantayan siya at ang anak niya. Lalo na kasing lumalala ang kalagayan ng ate ko. Halos gabi-gabi siyang umiiyak sa sakit na nararamdaman niya na parang may tumutusok sa buong katawan niya. Puno na rin ng sugat ang buong katawan ng ate ko. Nang puntahan ulit siya ng albularyo ay gumamit ng itlog para malaman kung ano ang nagbibigay ng sakit sa ate ko. Maya-maya pa ay ibinigay ng albularyo ang itlog kay mama at saka binasag. Nakita namin na may maliit na karayom sa loob nun. Yun daw ang dahilan kung bakit nagkakasakit si ate. Sobrang nangihina na si ate nun. Mga ilang araw lang din ang lumipas ay binawian na ng buhay ang ate ko. Hindi na rin niya nakayanan ang sakit na nararamdaman niya. Galit kami sa gumawa kay ate nun, pero mas galit na galit kami sa asawa niya na siyang dahilan ng pagkamatay ng ate ko. Hindi na rin nagpakita ang lalaking yon simula nang mawala ang Ate Rina. Ngayon ay kasalukuyan nang nasa pangangalaga ni mama ang anak ni Ate Rina
at lahat ng pagmamahal ay ibinibigay namin sa pamangkin ko para hindi niya maramdaman na wala na siyang magulang. Ako po si Eliza na taga Canumay, Valenzuela. Maaring hindi maging kapanipaniwala sa iba itong kwento ko, pero gusto ko pa ding i-share sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay. Kwento ito tungkol sa amin ng namayapa kong ate na itatago ko na lang sa pangalang Alexis. Dalawa lang kaming magkapatid ni ate at may 13 years ang pagitan ng edad namin, kaya naman ramdam ko yung pagiging bunso ko sa kanya. Mabait si ate at kahit magkaiba kami ng tatay, hindi ko yon naramdaman sa kanya kasi mahal na mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. Kami yung magkasangga at magkasundo sa lahat ng bagay. Tagapagtanggol ko din siya sa lahat ng umaapi sa akin. Maging kay mama, lagi niya akong ipinagtatanggol. Lalo na nung maliit pa lang ako at laging aburido si mama dahil iniwan kami ni papa. Ako ang laging pinagbubuntungan ni mama ng galit. Kahit sa murang edad ko lagi niya akong pinagmamalupitan. To the rescue naman palagi si Ate Alexis sa akin. Natatandaan ko nung nasa 5 taon pa lang ako noon, ikinulong ako ni mama sa aparador. Nang malaman ni ate, galit na galit siya kay mama. Kinuha niya ako at inilayo kay mama. Ipinasyal niya ako tapos binilan niya ako ng manika, yung kasing laki ko. Kaso, hindi naging mabait yung kapalaran sa amin. 14 years old na ako noon nung kinuha ni Lord ang Ate Alexis ko. Sobrang sakit po noon sa akin. May times na halos na-depress ako. Hindi ko matanggap na wala na ang ate ko, yung nag-iisang kakampi ko. Kasi sa totoo lang po, mas mahal ko pa siya kaysa kay mama ko. Kasi mas sa kanya ko nararamdaman yung pagmamahal na hinahanap ko kay mama. Naging malungkutin ako mula noon. Nawalan na ako ng ganang makihalubilo. Nag-aaral ako pero wala akong kaibigan. Lagi lang ako sa loob ng kwarto ko. Gumagawa ako ng sarili kong mundo. Bagay na hindi nagustuhan ni mama. Tinawag niya akong baliw. Hindi niya maintindihan na nalulungkot ako sa pagkawala ng nag-iisang ate ko. Pero ako, hindi ko din maintindihan kung bakit ganon si mama sa akin. Parang hindi anak yung turing niya. Mula nang iwan kami ni papa, lagi na siyang galit sa akin. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako nung pag-uwi ko, may lalaki sa bahay namin. Doon na raw yun titira, sabi ni mama, dahil mag-asawa na daw sila. Hindi ko gusto pero hindi naman din ako nagulat. Parang wala na din akong pakialam, basta wag lang din nila akong pakikialaman. Kaso hindi ganon ang gusto nilang mangyari, lalo na nung bagong asawa ni mama. Salbahe siya. Lagi niya akong kinukulit. Hanggang isang gabi, sa pagkatanda ko, may 3 buwan pa lang silang nagsasama nun. Bigla akong pinasok sa kwarto ng lalaking yun. Pinagtangkaan niya ako. Nanlaban ako. Iyak ako ng iyak. Sigaw ako ng sigaw. Sa sobrang pagkadesperado ko, natawag ko ang pangalan ni Ate Alexis at humingi ako ng tulong. Malapit nang magtagumpay yung asawa ni mama nang magulat na lang ako sa
sunod-sunod na pagpukpok sa ulo niya ng kung sino. Binitawan niya ako at akmang haharapin yung gumawa nun sa kanya nang bigla naman siyang hatawin nun sa muka. Natumba sa sahig yung lalaki at nawalan ng malay. Noon tumambad sa akin ang gumawa nun sa kanya at sobrang nabigla talaga ako nang makita ko yung manikang bigay sa akin ni Ate Alexis na kasing laki ko noong nasa 5 taon pa lang ako. May hawak siyang isang kahoy at mabalasik ang mukhang nakatitig sa asawa ni Mama na nakahandusay na sa sahig. Nanginginig na napaatras naman ako sa takot. Hindi ko alam kung sisigaw o tatakbo. Napasiksik na lang ako sa dingding nang magsimulang humakbang palapit sa akin ang manika. Pero unti-unting nagbago ang mukha niya. Mula sa pagiging mabalasik, naging normal na manika ito. Tapos ay naging mukha ni Ate Alexis. Nanlaki ang mata ko sa sobrang pagkagimbal. Pero nang ngumiti si ate at ilahad ang kamay sa akin, ay unti-unting nabawasan ang takot ko. Napalitan ng matinding lungkot. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari sa akin noon. Basta ang natatandaan ko ay inabot ko ang palad niya, tapos ay niyakap ko ng mahigpit ang manika at umiyak ng umiyak. Maya-maya ay inakay na ako ng manikang may mukha ni Ate Alexis palabas ng bahay. Nagpatianod lang ako sa kanya. Namalayan ko na lang na nasa tapat na ako ng bahay ng mga lola ko. Ilang barangay lang ang pagitan mula sa bahay namin. Nang papasukin ako ng lola ko, ay noon lang ako natauhan. Umiiyak na kinuwento ko sa kanila ang ginawa sa akin ng bagong asawa ni Mama. Galit na galit sila at hindi na uli ako pinabalik sa bahay ni Mama. Hindi ko na kinuwento sa kanila ang kababalaghang nangyari sa akin dahil baka hindi sila maniwala. Totoo man o halusinasyon ko lang ang manika, isa lang ang sigurado ko, na kahit sa kabilang buhay ay ipagtatanggol pa din ako ng Ate Alexis ko. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Isa po ako sa masukid na taga-subaybay ng channel na to, mga kapasta. Lorena ang pangalan ko. 48 na ang edad ko ngayon at bunso sa 5 magkakapatid. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa Ate Minerva ko. Nakagisnan ko nang siya ang nag-aalaga sa akin dahil mula nang mamatay ang mga magulang namin ay siya na ang tumayong nanay at tatay sa amin. Naging katuwang din naman siya ng ilang nakakatandang kapatid ko, pero maagang nagsipag-asawa ang mga yun, kaya kami na lang ni ate ang naging magkasama sa buhay. Lahat ng pag-aaruga at sakripisyo ay ginawa niya para maitaguyod ako. Kaya naman nung lumaki ako at nagkaroon ng pagkakataong makaganti sa utang na loob sa kanya, ay sinuklean ko ang lahat ng hirap niya. Nagkaroon siya ng 2 anak na maaga ring nag-asawa, kaya balik kaming 2 na magkasama sa bahay. Hanggang sa magkasakit siya ay inalagaan ko siya ng husto, pero nagkaroon kami ng pagtatalo ni Ate Minerva dahil tumanggi na siyang magpagamot. Gusto niyang hayaan ko na lang siya dahil ayaw niya daw maging pabigat sa amin ng mga anak niya na hindi naman nagpapabaya sa mga gastusin at pagpapagamot niya. Nahirapan akong intindihin ang kagustuhan niyang iyon dahil pilit ko nga siyang inilalaban.
Aaminin kong naging makitid ang utak ko nun sa kagustuhang mapasunod siya. Imbis na unawain ay sinabi ko sa kanya na hindi ko na talaga siya iintindihin pag ipinilit niyang hindi ituloy ang pagpapagamot. At ganun nga ang ginawa ko. Hindi ko siya pinagkikibo hanggang sa tuluyan nang bumigay ang katawan niya at iwan kami. Nakahingi naman ako ng tawad sa kanya ilang oras bago siya mawala. Isang haplos sa pisngi at ngiting may pasasalamat ang iniwan ni Ate Minerva sa akin bago siya tuluyang mapikit. Pero hindi ko maiwasang hindi makonsensya. Ilang araw na siyang naililibing ay hindi ko pa din magawang kumilos ng normal. May bigat sa dibdib na nagpapahirap ng loob ko. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko na lang hinayaan si ate sa gusto niya. Sana tinanggap ko na lang at ginawang masaya ang mga huling sandali niya sa mundo. Ilang araw din akong walang ganang kumilos nun. Hindi ako halos nagbubukas ng tindahan. Masyado akong nalungkot sa pagkawala ni ate. Isang araw, linggo yon, bandang alas 5 ng umaga, naalimpungatan ako nang may maramdaman akong pagkilos mula sa kusina. Nakarinig ako ng tunog ng pingkain ng baso at kutsara, parang may naghahalo ng kape. Sa isip ko ay gising na si ate at nagtimpla na ng kape. Pero bigla akong kinilabutan nang maalala kong wala nga pala si ate. Iwinaksi ko yon sa isipan ko at kinumbinsi ang sarili na guni-guni ko lang yon. Pinilit ko na lang na makatulog uli. Pero bago pa man ako tuluyang makatulog ay bigla na naman akong napatilat nang makarinig ako ng isang pamilyar na tunog. Tunog ng isang binuksang radyo na garalgal at parang hinahanapan pa ng magandang signal. Napakunot noo ako at inisip kung saan maaaring manggaling yun. Maya-maya pa ay malinaw ko nang natinig ang isang lumang kanta na hinding-hindi ko makakalimutan. Yung kantang Misty ni Johnny Mathis. Nalungkot ako at may kirot akong naramdaman sa dibdib ko. Isa yun sa mga paborito ni Ate Minerva. Nagawa ko pang tapusin ang kantang yun habang binabalikan sa isip yung mga eksena tuwing ganong oras na nagkakape si ate sa tabi ng bintana. Habang nakikinig ng mga lumang tuktok sa lumang radyo niya na pinagtsatsagaan na lang niyang patunugin. Ganoon palagi ang eksena ni ate, lalo na sa tuwing linggo. Kaya lumaki ako sa mga makalumang tuktugin na naging paborito ko na din kalaunan. Nasundan pa ang kantang iyon ng iba pang awitin nila Frank Sinatra. Doon na ako biglang napamulagat nang marinig ko ang pamilyar na cue ng istasyon ng radyo na Sunday Golden Morning Hits. Kasi si ate lang sa mga katabi naming bahay ang nagpapatugtog noon tuwing linggo. Napapalikwas ako ng bangon at nakiramdam. Noon ko napansin na parang sa labas nga ng kwarto ko nanggagaling ang tugtog. Pero wala na si ate at matagal na din sira ang radyo niya na yon. May kabang biglang bumundol sa dibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at hinawi ang kurtina at ganun na lang ang kilabot na gumapang sa katawan ko nang makita ko ang malabong aspirasyon ni Ate Minerva na nakaupo sa tabi ng bintana habang nagkakape at nakikinig ng mga lumang awitin sa radyo niya. Malakas ang hangin at lumilipad pa ang kurtina na tumatapon sa mukha ni ate. Makailang beses pa akong pumikit at dumilat nun
at kinusot ko pa ang sarili ko para mapatunayang namamalikmata lang ako. Pero nandoon talaga si ate. Nakangiti sa akin. Yung takot ko ay napalitan ng matinding kalungkutan. Nung lalapit na sana ako sa kanya ay saka naman siya unti-unting naglaho habang nakangiting kumakaway. Naiwan ang radyo niyang patuloy na nagpapatugtog ng mga lumang awitin. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag na lumabas sa taguan niya ang sirang radyo at kusang tumugtog. Magtatago po ako sa pangalang Remily, mga kapasta. Kagaya nyo ay avid listeners din ako ng channel na to. Ilang beses na akong nag-message at sana po sa pagkakataong ito ay mapili na ang pinadala kong kwento. 4 po kaming magkakapatid na puro babae. Pangalawa po ako sa bunso at sa 3 kong kapatid yung sinundan ko ang pinaka-close ko, si Ate Rosenda. Mula maliit kami, siya talaga yung kakampi at tagapagtanggol ko. Kaya nga idolo ko siya sa lahat ng bagay, lalo na sa kilos at pag-uugali. Mainhin at mabait kasi si Ate Rosenda at higit sa lahat ay relihiyosa. Siya yung nag-influence sa akin para maging active sa Catholic Church. Naging choir din ako at Marian devotee dahil sumusunod ako sa mga yapak niya. Hanggang sa nagsipagdalaga na kami ay nanatili yung closeness namin. Kaya lang dumating sa point na ginusto niyang umalis sa poder ng magulang namin. Ang sabi lang niya ay may mga bagay siyang gustong gawin sa buhay niya. Tutol man sina mama at papa ay wala silang nagawa sa kagustuhan ni Ate Rosenda. Sobrang nalungkot pero wala din akong nagawa. Ang importante ka ako masaya siya sa kung anuman ang gusto niyang gawin. Lumipas pa ang ilang taon. Madami nang nangyari sa buhay ko. Nagka-boyfriend din ako, si Dan, pero binuntis at niloko lang ako. Hindi ko akalain na may asawa at anak pala yon. Iniskandalo at hiniya pa ako sa harap ng mga kaibigan ko. Daig ko pa ang pinagsakloban ng langit at lupa sa sobrang sakit at kahihiyan. Sa sobrang pagka-depress ko nga po ay kamuntik pa akong magtangkang magpakamatay noon. Mabuti na lang at mas matibay pa din ang paniniwala ko kay Lord. Hindi ko inilihim yon kay Ate Rosenda kasi alam kong siya yung kakampi ko. Wala naman akong hinihinging kahit ano sa kanya. Ang gusto ko lang ay may mapaghingaan ako ng sakit na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Kaya ginusto kong makipagkita sa kanya. Galit na galit siya nang malaman yon, pero tumanggi siyang makipagkita sa akin dahil busy daw siya. Pero wag daw akong mag-alala dahil lintik lang ang walang ganti. Hindi daw siya papayag na aapihin ako ng ganun lang ni Dan at nung asawa niya. Kahit sa telepono lang ay nagulat talaga ako sa reaksyon ni Ate Rosenda. First time ko siyang nadinig sa ganoong tono at pananalita. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, kung sa paanong paraan niya gagantihan si Dan. Pero sinabi ko sa kanya na wala naman akong balak gumanti, kaya hayaan na lang namin sila. Ilang araw lang makalipas ang pag-uusap namin na yon ni Ate Rosenda ay nabalitaan ko na lang ang nangyari kay Dan. Nagkaroon daw ito ng malubhang sakit. Mga nakakadiri at mabahong sugat na halos tumabon sa buong katawan niya. Ang sabi ay bigla na lang naglitawan iyon. May nadinig pa nga ako na
baka daw may kumukulam kay Dan. Naisip ko agad si Ate Rosenda at ang binitawan niyang salita. Alam kong dala lang ng galit niya kaya siya nakapagsalita ng ganoon. Pero hindi ko maiwasang hindi ikonekta. Kaya kahit kabilin-bilin na niya na huwag kaming basta-basta pupunta sa inuupahan niyang bahay, ay pinuntahan ko pa din siya. Madilim sa loob pero bukas ang pinto kaya pumasok ako. Base sa itsura ng mga nakadisplay sa bahay ay magkakaidiya ka na kung anong klaseng tao ang nakatira doon. Hindi ko gustong isipin pero may hinalang nabubuo sa isip ko. May nakita akong isang kwarto. Lumapit ako doon at dahan-dahang sumilip. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita ko ang loob ng kwartong yun. Patay ang ilaw doon pero puno ng mga nakasinding kandila ang buong paligid. May lamesa doon na may nakapatong na mga boteng iba't iba ang kulay at laki at tila may ugat o kung ano sa loob. May nakita din akong bungo ng tao na nakapatong sa parang altar. May nakatirik ding kandila sa pinakatuktok nun kaya mas lalong nakakatakot ang dating. Pero ang mas ikinagimbal ko ay ang nakita kong litrato ni Dan. Pabilog na napapalibutan ito ng mga itim na kandila. Nanlaki ang ulo at mata ko sa sobrang kilabot. Kung ganon ay siya nga ang may kagagawan ng nangyari kay Dan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko lubusang maisip kung paano nangyaring ang ate na tinitingala at iniidolo ko mula pa noon ay nauwi sa ganito na kayang manakit at manalbahe ng kapwa. Noon biglang sumulpot mula sa likuran ko si ate. Galit na galit siya nang maabutan ako doon. Pero buong tapang ko siyang kinumpronta. Humingi ako ng paliwanag sa nakita ko. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya, kung bakit siya naging ganoon. Pero ayaw niyang magsalita. Mas mabuti daw na wala akong alam. Basta kung ano daw ang nakikita ko ay iyon na yun. Nanlumo ako mga kapasta. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero napakiusapan ko naman siya na pagalingin si Dan at sinunod naman niya. Pero mula noon ay naging mailap na ako sa dating ate na iniidolo ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carissa. Lumaki po ako sa Bataan pero ipinanganak sa Batanes Island. Masalimuot ang kwento ng buhay ng pamilya ko pero pipilitin kong mapaikli para maibahagi ko sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng channel na ito. Nung magkasunod na mamatay sa aksidente ang mga magulang ko, ay pinasiya kong bumalik sa bahay namin sa Ivana, Batanes. Maliit pa ako nang umalis kami sa lugar na yon at mula nun hanggang sa lumaki na ako ay pinagbawalan nila akong bumalik o makapasyal man lang doon. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay may inililihim sila sa akin. Kaya ilang buwan pagkalibing nila ay umuwi ako doon. Gulat na gulat ang katiwala naming si Manang Aurea nang makita ako. Alam naman niya ang lahat ng tungkol sa akin, maging ang pagkamatay nila mama. Hindi lang daw niya inaasahan na bigla akong susulpot doon. Pero biglang umilap ang mata niya nang sabihin kong doon na muna ako titira. Hindi ko na lang pinansin yun. Sinabihan ko siya na habang nandoon ako
ay pwede siyang umuwi muna sa kanila. Ako na lang bahala sa sarili at tatawagan ko na lang siya kapag may kailangan ako. Nakatulog agad ako nung gabing yon dahil sa pagod. Pero bandang hating gabi nang maalimpungatan ako. May narinig kasi akong kalabog sa kabilang kwarto. Parang may kumakatok mula sa loob. Kinakabahan ako dahil ang pagkakaalam ko bakante ang kwartong yon. Ginawang bodega ni mama at ako lang ang tao doon. Pero nawala din naman yon kaya hinayaan ko na lang at pinilit makatulog. Pero kahit anong gawin ko hindi talaga ako makatulog. Kahit anong tanggi ko sa isip ko nararamdaman ko talaga na parang hindi ako nag-iisa doon. Kaya tanghali na nung makabangon ako. Kinabukasan, binalak kong silipin kung ano yung kumakalabog sa kabilang kwarto, pero nakalak yun. Bandang hapon nung nagkakape ako sa kusina, naramdaman kong parang may nakasilip sa bintana. Paglingon ko ay nakita ko si Manang Aurea na sisilip-silip. Pareho pa kaming nagkagulatan. Inaalam daw niya kung may kailangan ako. Pero nahuli ko siyang hindi inaalisan ng tingin yung katabi ng kwarto ko kung saan may kumakalabog nung gabi. Nung sumunod na gabing yon, matapos kong maligo ay humarap ako sa salamin at nagsuklay. Nandoon na naman yung pakiramdam na parang may kasama ako doon na nagmamasid sa lahat ng kilos ko. Napatitig ako sa salamin. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit tingin ko ay parang may tao sa kabila nun. Maya-maya ay nakarinig ako ng boses ng babae na umiiyak. Tumindig agad ang balahibo ko dahil dinig ko na sa kabilang kwarto yon galing. Inilipat ko ang tenga ko sa dingding at nagulat ako nang bigla na lang kumalabog yon na parang kinatok ng malakas. Napasigaw ako sa takot, sabay layo sa dingding. Hindi ko agad naisip kung anong gagawin ko. Patuloy yung pagkalabog at mas lumakas pa yung pag-iyak. Naalarma na ako kaya dali-dali akong lumabas para buksan yung kabilang kwarto. Pero hindi ko alam kung nasaan ang mga susi. Wala akong choice kundi puntahan si Manang na nasa kabilang kalsada ang bahay. Pero pagbukas ko ng pinto ay nabuglawan ko siya doon. At tubili pa siyang pumasok, pero nang makita kong may hawak siyang mga susi agad kong pinabuksan sa kanya yung kwarto. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang nakatago sa likod niya. Sunod-sunod din ang tanong ko kung ano yung naririnig ko na yon, kung may tao ba doon at kung sino yon. Hindi magkanda tuto si Manang sa pagbubukas na halatang ninenervyos din. Nang sa wakas ay mabuksan ang pinto, napasigaw ako ng malakas sa takot nang bumungad ang isang babaeng nakapangihilakbot ang anyo. Mahaba at buhaghag ang buhok niya, katulad ng sa mga mangkukulam. Dispalinghado ang mukha niya, parang hinatak pababa kaya hindi yun pantay. Malaki at nakaluwa ang isang mata habang ang isa naman ay halos pikit na. Mukha siyang impakta. Tumakbo ako palayo kay Manang habang tinatanong kung anong klaseng nilalang yun. Yumakap naman kay Manang yung taong yun na parang siya pa ang natakot sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Manang na parang hindi alam kung saan at paano mag-uumpisa. Sinabihan niya akong kumalma muna habang inaakay palapit sa kinakausap ko yung freak na babae. Nanginginig pa sa takot na napaurong naman ako. Tapos nun, nag-umpisa na si Manang na
magpaliwanag. Sa haba ng sinabi niya ay napatulala na lang ako sa matinding pagkabigla. Ayon kay Manang, kakambal ko daw ang freak na babaeng yun. Ate ko daw dahil siya ang unang inilabas ni Manang nang paanaking niya si Mama. Hindi raw matanggap ng magulang namin kaya kami umalis sa lugar na yon at iniwan kay Manang Aurea ang pangangalaga sa kanya. Iyon pala ang lihim ng pamilya namin na pinakatago-tago ng magulang ko. Natatakot man ay nakaramdam din ako ng awa sa ate ko na Karina daw ang pangalan. Nahirapan din akong tanggapin siya nung una pero unti-unti ay natutunan ko din at ngayon ay namumuhay na siya ng normal kasama ko kahit sa loob ng bahay. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ellie ng Narvacan, Ilocos Sur. 31 years old na po ako at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho dito sa Middle East. Taong 2009, edad 16 ako nang bigla na lang nawalang parang bula si Ate Alma. Kapatid ko po siya sa ina. Nag-iisang anak siya ni Mama sa pagkadalaga bago niya napangasawa si Papa. Dalawa lang naman kami ni Ariel na naging anak nila. Bata pa ako noon pero wala akong ibang natatandaan sa kanya kundi yung pagiging mabait at maalaga niya sa amin ni Ariel. Itinuring din niyang parang tunay na ama si Papa. Kahit na nga sa pagkatanda ko noon ay hindi naman mabait sa kanya si Papa. Ganon din si Mama. Ewan ko po pero natatandaan ko po kasi na lagi silang nagagalit kay Ate Alma. Ang bait-bait naman ni ate. Si Papa kahit tatay ko yun, aminado po ako na hindi talaga maganda ang ugali niya. Lalo na kapag nalalasing. Sinasaktan niya si Mama, pati na si Ate Alma, kahit hindi naman niya anak yun. Kaya lumaki kaming magkapatid na may takot sa kanya. Pero takot hindi bilang tatay namin siya, kundi takot kasi baka kami ay saktan niya. Isang araw, umuwi ako galing school. Mag-aalas 6 na noon kaya medyo padilim na. Nakita ko si tatay na galing sa likod bahay. Magubat po sa likod bahay namin. Maraming naglalakihang puno at sa dulo ay may ilog. Nagtaka ako nang mapansin kong may bahid ng dugo sa damit at kamay niya. Gusto ko siyang tanungin pero natakot ako kasi parang mainit ang ulo niya na parang natataranta. Nung gabing yun, hindi ko nakita si Ate Alma. Nung hinanap siya ni Mama, sinabi ko na hindi ko pa siya nakita mula nang umuwi ako. Noon lang nangyari yon kasi pag ganoong oras, naghahanda na si ate ng pagkain namin. Mula nun, hindi na namin siya nakita. Paulit-ulit na sinasabi ni Papa na baka daw sumamang nakipagtanan si ate sa boyfriend niya. Pero wala namang boyfriend ang ate ko. Pinaghanap naman siya ni Mama at nag-alala din siya kahit paano. Pero mas pinaniwalaan niya si Papa na baka nga nakipagtanan lang si ate. Kaya sabi niya ay hayaan na namin. Pero ako, palihim pa ding hinahanap si ate. Hindi kasi ako naniniwala na gagawin ni ate na basta na lang aalis. May 3 buwan na siyang hindi nagpapakita sa amin nun. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa gubat para humanap ng mga dahon na gagamitin sa project namin, nakarinig ako ng tunog ng sangang naapakan.
Hindi ko na lang sana papansinin pero biglang humangin ng malakas at nagliparan yung mga dahon kaya bigla akong napatayo. Tapos narinig kong may tumawag ng mahina sa pangalan ko. Sumabay yun sa malakas na ihip ng hangin. Nagpalingalinga ako pero nung wala akong makitang tao ay nagtayuan ang balahibo ko. Aalis na sana ako nang mahagip ng mata ko ang isang tao na nakatayo sa ilalim ng puno. Nang lingunin ko ay nagulat ako nang makita ko si Ate Alma. Natuwa ako at tinawag ko siya pero tumalikod na siya at nagsimulang humakbang palayo. Humabol ako habang sinisigaw ang pangalan niya. Nakarating kami sa ilog nang hindi pa din niya ako nililingon. Inabutan ko siyang nakatayo doon at umiiyak. Napahumindik ako nang makita kong duguan yung puting damit niya. Napalingon ako sa pinanggalingan ko. Inisip ko kung dapat bang tawagin ko sina mama. Pero paglingon ko ay biglang nawala si Ate Alma sa kinatatayuan niya. Hinanap ko siya sa paligid habang isinisigaw ang pangalan niya pero hindi ko na siya nakita. Tapos pagtingin ko sa ilog, nakita kong pumula iyon at may umaagos na dugo. Napasigaw ako sa takot at nagtatakbo pabalik sa amin. Nakasalubong ko si Papa. May dalang itak at masama ang tingin sa akin. Napaatras ako habang lumalapit naman si Papa hanggang sa nabunggo ako sa malaking bato at natumba. Doon na ako nagising. Hingal na hingal ako. Panaginip lang pala. Pero hindi po doon natapos yun. Mula nung unang beses na nanaginip ako ng ganoon ay nagsunod-sunod na yon. Laging ganoon ang eksena. Sa tuwing kinikwento ko naman kina mama at papa ay sinasabi nilang panaginip lang yon at huwag kong pag-iisipan. Pero paano ko pong hindi iisipin kung hindi na ako halos pinapatulog ng panaginip na yon? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Kung buhay pa at nasa panganib ba si ate o patay na siya at may gusto siyang ipahiwatig. At bakit palaging kasama si Papa sa eksena? May hinalang nabubuo sa isip ko pero pilit kong inaalis. Hindi naman siguro magagawa ni Papa yon. Hanggang isang araw, nagulantang na lang kami sa balitang natagpo ang patay sa ilog si Papa. Walang may alam kung anong nangyari at sino ang may kagagawan. Pero napansin ko na mula noon ay hindi na ulit ako dinalaw ng masamang panaginip na yon tungkol kay Ate Alma. Hindi na rin talaga siya nagpakita sa amin kaya hindi ko maiwasang isipin na baka nga wala na rin siya at kaya natigil na ang panaginip ko ay dahil nakamit na niya ang hustisya sa pagkamatay ni Papa.